Bago pa po ang New Year, may pasabog na po si Congressman Ace Barbers. Jen, ha? Nagpasabog siya kanina eh. Si Ace Barbers daw, nagpapasabog ngayon. Ang tagal niyo magpasabog. Ako na magpapasabog. Ang chairman ng Quadcom. Yes. Aba, tungkol sa Quadcom yan, de. Iya, tungkol sa kanila. Tungkol dun sa Surigao. Kasi nung isang araw, nanggagaraiti rin siya. Bakit? Nagagalit sa mga vlogger. Di Diba? Tama. Paimbestigahan nga rin mga vlogger nun. Vlogger at kung ano-anong ginagawa, di ba? Oo, sinisiraan doon sila magkapatid, maging sa Surigao eh. Oo nga, no? Diba? Nadadama yung kandidatura ng kapatid niya. Pero ngayon, iba ba ito? Iba yung Iba sinabi. ito, ha? Ba? Ito po ay patungkol dun sa inilabas nila na pag-cite in contempt kay Kernel Grijaldo. Ano pangalan nun? Si Kernel Hector. Kasi nagkalat ang post na yun ni Colonel Grijaldo. No? So, Oo. viral sa social media. Sinabi ho ni Congressman Ace Barbers na si Grijaldo pala, Jen, ano ba ngayon? December 16 na, di ba? Oo, tama. Ay December 14 pa, ibig sabihin, kailan ito? Sabado pa. Okay. So, tatlong araw na, Sabado, Linggo, Lunes, tatlong araw na nakakulong sa House of Representatives. Tama. Kasi na-contempt sa noong ano eh. Yes. Pero pero kinontempt siya, wala pa, hinahanap pa lang nila, di ba? Oo. Pero kinabukasan pala, inaresto kagad. nakita ko may picture sa pagpasok doon sa loob ng ano, pati si Wilkins. Yes. Oo. Si Wilkins, wala pa yan. Hindi pa siya inaresto, Jen. Sa sa Wilkins, sa pagbabalik nila sa January 16 ata. Yun. January 16, ganun. 12. Saan ho ba inaresto si Kernel Grijaldo? Siya po ay inaresto habang nasa ospital, Jen. Tama. Habang nasa ospital at may mga, ano pa rito, nakita ko yung picture, may mga ano ba yan? Yung gasa? Yung Ghost. Tama. Pinagpirahan nata sa balikat eh. Tama. Oo, kasi pinipilit nila na ito, hindi naman pwedeng dapat na nasa ospital na ito dahil malakas naman. Kaya kinuha na po ito, dinala na ho sa detention facility ng House of Representatives. Okay. Si Wilkins, Jen, di ba, na-cite in contempt din siya. Ni Paduano. Pero hindi siya kinuha, hindi siya ikinulong dahil makukulong siya ng matagal eh. Ang effectivity daw ng kanya ay sa pag-resume nila next year. Okay. Dahil daw in the spirit of holiday. Ha? Okay. Pero dito kay Grijaldo, wala raw spirit dito kay Grijaldo. Matindi. Kahit na nasa ospital siya, nagpapagaling, meron man niyang sakit, walang ganyan-ganyan sa amin. Kinulong pa rin po si Grijaldo. At sabi naman ni Senador Bato de la Rosa, Ayan, nag-post din siya tungkol dyan. Nakita ko yung kanyang post. nag-init po ang ulo ni Senador Bato. Nagpanting daw yung tenga niya. At saka namula ang kanyang bunbunan dyan. Ha? Kita-kita, no? Kita-kita. Ang tibay, Ang sabi niya, what is happening to our country? Mr. General. Even the human rights of a police colonel is being trampled on by the government that he has sworn to serve and protect. So, kinampihan ni Senador Bato si Colonel Hector Grijaldo. Kasi nga dyan, di ba, nung nagsagawa ng pagdinig sa Senado, siya ang nagtatanong dito eh. Ha? Tama. At dyan siniwalat ni Grijaldo yung kanyang nalalaman. Ang sabi pa niya, Colonel Hector Grijaldo was recuperating from a shoulder operation in a hospital in Pasig. Nagpapagaling. When he was arrested by people from the House of Representatives this afternoon, nung nakaraang araw, despite his pleading to be placed under hospital arrest in any government hospital of HOR's choice. Ayun. Pili ng House. He is now detained in the same room where Attorney Zulaika Lopez was detained without medical attention. Frankly speaking, if I were the chief PNP, I would not allow any of my men to suffer this kind of injustice. More so, that this officer stood up for what is right and for the truth. Do our men in uniform deserve this kind of treatment? Yan po naman ang tanong ni Senador Bato, Jen. Nako. Sino ba si Grijaldo? Yan. Na? Matatandaan ng lahat, si Kel Grijaldo, ito yung humarap sa pagdinig din ng Senado sa Blue Ribbon Committee. Yes. At siya yung nagsabi na siya'y kinausap ng dalawang chairman ng Quadcom, Dazon. Siya daw po ipinatawag noong October 22 ni na Congressman Dan Fernandez at Congressman Benny Abante. Yan. Nung pinapasok siya sa kwarto, ang sabi niya, Jen, I saw two lawyers of Police Colonel Garma standing inside the room.
one of the lawyers approached me and then asked me, what are we going to talk about? Anong ating pag-uusapan? Sabi ni Grijaldo, I do not know. Hindi ko rin alam eh. So, ibig sabihin, silang dalawang panig, parehong di alam kung bakit sila nandun. Yun. Oo. After a while, Oo. makalipas ang Ilang sandali. Okay. Kong Dan Fernandez entered the room Ayun. and he asked me to sit beside him on his right side. And Kong Abante entered the room, sat far. Medyo malayo-layo. Kong Dan Fernandez put the paper he was holding on the table. Ba, nilagay yung papel. Papel. Okay. And told me, ito ang sasabihin mong statement na ito while pointing on the paragraph on the paper. Ito ang Ayun. supplemental affidavit ni Colonel Garma. Oho. Sabihin mong alam mo ang reward system. I-confirm mo lang. Naku po. Oh. Ayun. Kasi kinakailangan nila ng corroborative statement Oo. sa naging statement ni Colonel Garma eh. Kong Dan told me to read the said affidavit. Yes. However, I asked for the copy of the affidavit he was showing to me. Mm-hmm. He did not give it to me. The lawyer, Police Colonel Garma said, ikaw lang ang pwedeng magsabi niyan, sabi ni Colonel Garma. I was puzzled and asked myself, why me? Oh. Why me? Bakit ako? Ba't ako masasabi niya? Bakit ako? Oo. Ba't ako makikipag sa tayo, kuntsabahan? Oo. Ba't ako sasang-ayon sa sinabi mo? Eh parang gusto sabihin, hindi naman yan ang alam ko eh. Yan nga. Di ba? Oh. And then? Sabi pa niya, sinabi niya hindi naman daw siya hindi niya alam yung reward system na yan. Okay. Nang tanungin siya ni Senador Bato kung anong naramdaman mo nung nandun ka. Ang sabi niya, it's an harassment and very offensive, Your Honor. At that time, I was wearing my uniform. Parang gusto nila magsinungaling ako, Your Honor. Oo. Ayun na, ano siya, hindi siya makapaniwala. Yun na nga. So, yan ang yan ang kanyang- istorya pala ni Grijaldo. Yan yung kanyang version sa Senado. Oo. So pagkatapos yan, itinanggi naman ni na Congressman Fernandez na totoo yun. Oo. At pilit din siya ipinatatawag dun sa pagdinig. Ang inamin na totoo kinausap nila. Pero yung para daw diktahan Oo, kung wala. ano ang kanya sasabihin. Hindi daw yung totoo. At saka kaya daw nila tinawag si Grijaldo kasi galing nga parang suggestion ata ni Colonel Garma. Garma. Oo. Kausapin niyo po ito siya kasi mukhang alam din po niya. Oo. Ayun daw ang Eh, mukhang ang istorya. sa kanyang palagay naman, hindi alam din ni Garma kung Ayun. ba't siya nandun. Kasi tinatanong siya ng lawyer eh. Oo. Ba't ka nandito? Anong pag-usapan natin? Ay, hindi ko nga rin po alam Oo. yan. Eh. Oh. So parang sa kanyang kwento, ito ay pakanalang ng mga ni na Fernandez at ni Abante. Oho. Diba? Kaya siya tinawag doon para i-corroborate yung statement. Oh. Nako. At mula noon, hindi na nga siya nakadalo sa house. Oo. Kaya pinatawa na siya ng contempt yung pinakahuli ay nung Friday at Sabado. Pangatlong imbitasyon ata sa kanya. Oo. Eh, ang sabi niya, paano ko dadalo siya? Ino-operahan nga ako. Ayun. Ayun nga, pinahuli na ho siya. Pinakita pa nga yung pictures. Oo. Mm. Habang siya po ay may sugat pa. Ha? Ayan. May sugat pa.